kumilos upang kayo ay magiging mga awit ng Panginoon. Amen? At ang Panginoon, hindi po siya tumatawag ng mga awit sa paligid. Hindi rin siya tumatawag ng mga awit doon sa mall. Hindi siya tumatawag ng mga awit doon sa basketball court. Ang Panginoon tumatawag ng mga awit dito po sa loob ng simbahan. Amen? Kaya kung kayo ay nakausap ng Panginoon, hindi kayo magsabi sa akin at ipanalangin natin na kayo ay magiging lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng choir. Okay, tayo po lahat at lumayo. Tayo po ay magbukas po ng Bible. Open your Bible please in the book of Exodus chapter 14. Exodus chapter 14. Atin po nga pag-aralan ang salita ng Diyos. But I need to finish this in 15 minutes. Pero tatagal tayo kung hindi kayo sisigaw ng Amen. Exodus chapter number 14. Mahaba po ang ating babasahin. Gusto kong ipaliwanag sa inyo para maintindihan natin, unawaan natin ang pangyayaring ito sa Exodus chapter number 14. Beginning verse number 13. At kung nandiyan na kayo, pwede kayong sumigaw ng Amen. Okay, if you're there, shall allow Amen. Okay, dito po sa ating simbahan, hindi po bawal magsigaw ng Amen. Na ang ibig sabihin ay sumasang-ayon kayo sa aking sinasabi. At dito rin po sa ating simbahan ay mayroon po tayong Biblia bawat isa. Na ang ibig sabihin, hindi lang ako ang makapagbasa kung kayo mabasa rin ninyo. At makita mismo ninyo ang aking binabasa. Okay? At bago tayo magsimula, guys, po pong ipakilala, tayo po ay nasa kapangyarihan ng Christian Bible Baptist Church Los Baños. Ibig sabihin po ng CBBCLD, Christian Bible Baptist Church Los Baños. At ang ating pong kalagayan ay Teresa Rizal Mission. So ibig sabihin, tayo po ay mission. Nagsimula po tayo November 7. At nung last January 7, 2 months na po tayo. So, kayo ang nakakaalam kung gaano tayo karami nung magsimula, kung kayo ay makapagpatuloy. At isang araw, makita nyo within 5 years, within 2 years, within 3 years, makita nyo gano'n na pala tayo ngayon. No? Kasi may promise ng Panginoon. Sabi niya, padadamihin niya tayo. Amen? At yan po ang ating kalagayan ngayon. Mission. Okay? At nandiyan na po kayo sa Exodus chapter 14. If you're there, shall allow Amen. Okay. Atin pong basahin ang palitan. I read verse number 13. You read verse 14. And all together in verse number 21. Okay? Exodus chapter 14, verse number 13, the Bible says, And Moses said to the people, Were ye not? Stand still, and see the salvation of the Lord, which he will show to you today. For the Egyptian whom ye have seen today, ye shall see them again no more forever. Verse number 14 kayo. The Lord shall fight for you, and he shall hold your peace. Verse number 15. And the Lord said unto Moses, Wherefore criest thou unto me? Speak unto the children of Israel, that they go forward. Verse number 16 kayo. But let thou up thy rod, and stretch out thy hand over the sea, and divide it, and children of Israel shall go on dry ground through the midst of the sea. And I behold, I will harden the heart of the Egyptian, and they shall follow them, and I will give me honor upon Pharaoh, and upon all his host, upon his chariot, and upon his horsemen. Verse 18, And the Egyptians shall know that I am the Lord,
when I have gotten me honor upon Pharaoh, upon his chariot, and upon his horsemen. Verse 19. And the angel of God which went before the camp of Israel removed and went behind them, and the pillar of cloud went from before their face and stood behind them. Verse 20. And it came between the camp of Egyptian, and the camp of Israel, and it was the cloud and darkness to them, but it gave light by night to this, so that one came not near the other all the night. Verse number 21. And Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord caused the sea to move up by the strongest wind all that night, and made the sea dry land, and the water were divided. Verse number 22. And the children of Israel went into the midst of the sea upon the dry ground, and the water were a wall unto them on their right hand and on their left. And the Egyptians pursued and went after them to the midst of the sea, even all Pharaoh on horses, this chariot and this horsemen. And it came to pass that in the morning, watched the Lord look unto the host of the Egyptians through the pillar of fire and of the cloud, and troubled the host of the Egyptians, and took of their chariot wheels, and they drave them heavily, so that the Egyptians said, Let us flee from the face of the Israel, for the Lord fight for them against the Egyptians. And the Lord said unto Moses, Stretch out thy hand over the sea, that the water may came against upon the Egyptians, upon their chariots, and upon their horsemen. And Moses stretched forth his hand over the sea, and the sea returned on his face. The morning appeared, and the Egyptians fled again. And the Lord overthrew the Egyptians in the midst of the sea. And the water returned and covered the chariot and the horsemen and all the host of Pharaoh that came into the sea. After them, there remained not so much as one of them. Verse number 29. But the children of Israel walked upon the dry land in the midst of the sea, and the water were wall in them on the right hand and on the left. Thus the Lord saved Israel that day out of the hand of the Egyptians, and Israel saw the Egyptians that dead upon the seashore. Verse number 51. And Israel saw that great work with the Lord dead upon the Egyptians, and the people feared the Lord and believed the Lord and his servant Moses. So itong ating binasa, napakaganda po ito sa Isaiah na ito, na kung saan ay hindi ho ito makakalimutan ng lahat ng mga tao. Alam po nila ang pangyayari ito na kung saan ito yung dagat na nahati. Kaya napakaganda po ating pag-uusapan ngayong hapon. But before that, tayo po muna ay manalangin para maunawaan natin ang salita ng Panginoon. Close your eyes, let's pray. Dakila namin Diyos na mas makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po Panginoon sa inyong salita namin po binasa. Dalahin ko Panginoon na ikaw po magpaunawa sa amin ng inyong salita. I pray na ngayong gabi ay alis po kami sa lugar na ito na taglay namin ang kalakasan at kapangyarihan mula po sa inyong salita. Patawad po sa inyong mga pagkukulang pagkakasala. Ang lahat ng ito hindi namin dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sige po, makakapuno po kayo. Maraming salamat po sa inyong pagtayo. At ito po ating binasa, ito yung kasaysayan na kung saan alam ng mga tao kung paano hinatin ng Panginoon ang dagat. No? At kung saan ito yung mga asilaw ng mga Israelite on verse number 12, ang sabi ng Bible sa ating binasa, verse number 12, is that this, the word that did till thee in the Egypt, saying, Let us alone that we may serve the Egyptian. For I have been better for us to serve the Egyptian than that we should die in the wilderness. Kaya lang sabi nitong mga Egyptian, ang mga Israelite po ay sila'y
Egyptian, ng Egypt, na kung saan sila ay katulong ng mga taga-Egypt. Sila po ay alipin. Kaya nga, inutos ng Panginoon kay Moises na ilabas yung mga tao doon sa Egypt at dalhin doon sa lupang ipinangako. Pero itong dumating, itong time na sa ating binasa, ay sabi ng mga tao, mas maganda pa ibalik mo kami doon sa Egypt dahil kahit kami nahihirapan, ay nandun yung aming mga pangangailangan. Parang tao ngayon, yung mga tao ngayon, kahit na mahirap yung ating mundo ngayon, kahit na mahirap yung ating kalagayan ngayon sa pamamagitan ng pandemic, ang mga tao ay hindi pa rin nakakilala sa Panginoon. Tingnan natin ngayon, tingnan sa church, dito, ilan lang tayo. Pero pumunta kayo sa mga basketball court. Ang daming mga tao. Bakit? Hindi nila nakita ang kalagayan ng ating mundo. Kaya nga sabi ng mga Israelite, ibalik mo na lamang kami doon sa Egypt. Doon sa Egypt, kahit kami nahihirapan, nandun yung aming mga pangangailangan. Nandun yung pisikal na pangangailangan. But ang sabi ng Panginoon, kailangan umalis kayo dyan sa Egypt at pumunta kayo doon sa lupang ipinangako ko sa inyo para kayo ay maglingkod sa akin. Kaya nga makita natin on verse number 13 na sabi ng Bible, and Moses said to the people, "For you not stand still and see the salvation of the Lord, which He will show to you today. For the Egyptian whom you have seen today, ye shall see them again no more." Ang mga bagay na makikita nyo ngayon ay hindi nyo na makikita habang sa katapusan ng mundo. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, ang tatlong bagay na nais ko pong ipakita sa atin ngayong hapon, napakahalaga ng tatlong bagay na ito. Number 1, ang sabi po ni Moses in verse 13, look at your Bible on verse 13, ang sabi ng Bible, and Moses said unto the people, "Fear ye not." Marami sa ating takot maglingkod sa Panginoon. Marami sa ating takot pumunta sa bahay-sambahan ng Panginoon. Marami sa ating takot makinig ng salita ng Diyos. Ang sabi ni Moses, and Moses said to the people, "For ye not stand still and see the salvation of the Lord." Kaya makita natin nung time na yon, dinala sila ni Moses doon sa tabi ng dagat at nilabas sila doon sa pagiging alipin. Dinala sila sa tabing dagat at ang sabi nila kay Moses, "Dinala mo ba kami dito para kami patayin? Dahil walang libingan doon sa Egypt." Akala nila sila'y dinala doon sa tabing dagat para sila'y patayin. Bakit sila'y patayin? Dahil pag bumalik sila, nandyan na yung kalaban. Nandyan yung mga sundalo ng Egypt at kailangan hindi sila makalapit dahil sila ipapatayin. Pero dapat sila ay papatayin ng mga taga-Egyptian, pero hindi lang makalapit yung mga Egyptian because of the pillar of fire. May harang, no? Yung mga tao ay nandun ang tabing dagat, pagtingin nila dagat, pagbalik nila, nandyan yung kalaban, nandyan yung sundalo ng Egypt. Pero sabi ng Panginoon, hindi makalapit sa kanila yung kalaban dahil ang kapangyarihan ng Panginoon ay nandyan sa kanila. Hinarangan sila ng apoy. Kaya ang sabi ng Bible, hindi sila mapapahamak dahil ang protection ng Panginoon ay mayroon silang pillar of fire and pillar of cloud sa gabi. Kaya pinoteksyonan sila. Pero ang kaisipan ng tao, gano'n na lang gagawin namin ngayon, Moises. Ano gagawin namin? Dagat na ito. At andyan yung kalaban. Kung kami lulusong sa dagat, kami na mamatay. At kung kami babalik, kami rin ay mamatay. Sabi, balik mo na lamang kami doon sa Egypt. Dahil sabi ni Moses, stand still and see the salvation of the Lord. At ang sabi ng Bible, tinaas ni Moses yung kanyang tungkol. Verse number 14, sabi ng Bible, and the Lord shall fight for you, and He shall hold your peace. Kaya nga makita natin dapat tayo ay hindi matakot maglingkod sa Panginoon. On verse number 16, but lift thou up thy rod, and stretch out thy hand over the sea, and divide it, and the children of Israel shall go on dry ground through the midst of the sea. Kaya sabi ng Panginoon, itaas mo ang iyong tungkod. At nang itinaas ni Moses ang kanyang tungkod, ay nakita mismo ng mga mata ng mga Israelite na nahati yung dagat. At doon sa gitna ng dagat sila ay tumaan. Sabi ng Bible, hindi nyo na makikita yan kailan tumaan. Kaya nga ang mensahe dito ng Panginoon, kung kayo'y tumigil, ngayon nagsimula kayo, dumating kayo sa simbahan ito, at kung kayo'y tumigil,
hindi ninyo makikita ang kapangyarihan ng Diyos sa inyong buhay kung ano ang kapangyarihan ng Diyos na gagawin sa inyo. Tandaan ninyo, nung ako'y nagsimula, hindi ko pinalano na ako ay magiging mangangaral. Pag dumating na sa bahay namin yung mga Baptist, nagtatago ako sa likod ng bahay at ang sabi ko sa aking misis, puntahan mo sila, sabihin mo, wala ako. Nagtatago ako. Dahil ayaw ko pumunta ng simbahan. Dahil mas gusto ko bang pumunta sa aking kapitbahay dahil kami ay nagiinuman. Pero pagkatapos ng 15 years, ay unti-unting binago ng Panginoon ang aking buhay at ako'y nag-aral sa Bible School. At pagka-graduate sa Bible School, nakita ko na lang ang aking sarili. Ako ay nangangaral na ng salita ng Panginoon. Kaya ngayon wala natin plano. Kayo ba may plano na magiging mangangaral? Alam ko sa ang alam ko, wala rin kayong mga plano. Ni wala rin kayong planong maglingkod sa Panginoon dahil mayroon kayong mga gusto. Pero pag kayo nagpatuloy isang araw, unti-unting binabago ng Diyos ang ating buhay at makita natin yung ating sarili ay isa na pala tayong ganap na lingkod ng Diyos. Amen? Ang Diyos ang nagbabago ng buhay natin at hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Ba't nung panahon na ako'y nag-inom ng alak, pag ako'y nag-hangover, sabi ko na hindi na ako inom ng alak. Pero pag nakatulog na, at pag nagising may inuman, upo na naman, inom na naman uli. At pag nag-hangover, sabi ko hindi na ako inom ng alak. Pero pag may inuman, nandiyan na naman uli. Hindi nagbabagong buhay. Why? Because walang salita ng Diyos. Pero pag kayo nagpatuloy sa pahihinig ng salita ng Diyos, makita natin isang araw, iba na yung ating buhay, iba na yung ating pananalita, iba na yung ating kilos, iba na yung ating damit, at makita natin tayo ngayon ay naglilingkod na sa ating Diyos. Amen? Kaya nga, ang Diyos ang tumatawag ng mga manggagawa. Praise the Lord, ang Panginoon ay nagtatag ng simbahan, at ang simbahan ito ay galing sa Jerusalem. And upon this rock I will build my church. From Jerusalem, nag-build ang Panginoon, nag-scatter, nag-broke papuntang Inglaterra, and then pagdating sa Inglaterra, nag-mission doon sa US. From US, nag-mission sa Pilipinas, doon sa Bicol. From Bicol, nag-mission doon sa Pasig. From Pasig, nag-mission sa San Pedro. From San Pedro, nag-mission sa Los Baños. From Los Baños, nag-mission sa Teresa. Naabot tayo ng simbahan ng Panginoon by sending mission. Sa panahon ngayon, maraming simbahan makikita sa ating paligid. Pero ano, saan sila galing? Sino nag-send sa kanila? Makita natin dyan sa ating signboard sa labas, Christian Bible Baptist Church, Los Baños. Galing tayo sa Christian Bible Baptist Church, Los Baños, at isinid tayo sa lugar na ito para tayo ay mangaral ng salita ng Panginoon. Tandaan po ninyo, nung ako'y dumating po dito, wala po ako'y magdala, kundi salita ng Diyos. At wala rin ako ibang ipinakilalang tagapagligtas, kundi si Jesus Christ. Dito po sa amin tinuturo, hindi po sa pagsanib sa relihiyon ng kaligtasan. Dito po sa amin, hindi po tinuturo ang kaligtasan ay paggawa ng mabuti. Dito po sa atin, tinuturo na ang kaligtasan walang iba kundi si Jesus Christ. At kailangan mong aminin sa iyong sarili na ikay makasalanan, tanggapin si Kristo sa puso bilang sariling tagapagligtas para makamit mo ang buhay na walang hanggan. Amen? Kaya nga, 3 things ang kailangan para lang natin makita ang kaliwanagan sa salita ng Diyos. Ang sabi ni Moses sa verse 13, and Moses said to the people, "Fear ye not, and stand still, and see the salvation of the Lord." Kaya kailangan natin huwag matakot maglingkod sa Diyos. Amen? Ano sabi ninyo sa paglilingkod sa Diyos? Ang magiging kalaban natin, una, mahal natin sa buhay. Wow, sasabihin, wow, pa-Bible ka na ngayon Tapos, pag nagpalit ka na ng damit, sabihin, wow, nakapangbuga. Na? Kaya gagawin mo naman, itago mo muna yung damit doon sa bag, at pagdating doon sa simbahan, saka magpalit ng damit. O kaya naman, yung Bible, itago sa bag, para hindi ka nila mapulaan. So ito lang sasabi ko sa inyo, sino ba papakinggan ninyo? Yung salita ng Diyos na nababasa ninyo, yung kapitbahay ninyong nasinggiro. No, hindi na mabagong buhay, yung may nag-aaway sila. Dapat pakinggan natin yung salita ng Diyos. Amen? Sa salita ng Diyos, sigurado magbagong buhay natin at may makukuha tayo. Pero sa kanila, wala tayong makukuha. Lagi sabihin natin, may makukuha tayong financial sa kanila, pero hanggang doon lang. Ang financial ay pansamantala.
Okay? Ay, bibigyan ka pa nila ng pera araw-araw. Pag dumating ang araw, bawian ka ng buhay ng Panginoon ang katanungan, saan pupunta ang kaluluwa mo? Maraming tao ngayon busy sa trabaho. Maraming tao ngayon busy lang siya doon sa kapitbahay na ipagpintuhan. Yung iba naman nandun ngayon sa sabungan, nagsisigaw ng Kristo. Yung iba naman nandun sa mall, nagmumuli. Pero praise the Lord, nang tayo ay dinala sa bahay sa bahay ng Panginoon para tayo makapakinig ng salita ng Panginoon. Amen? Kaya nga sabi ni Moises, and Moses said to the people, fear not, fear ye not. Number 1, fear ye not. Number 2, stand still. Manatili ka. Manatili ka. Noong una, hindi rin ako. Ayaw ko rin sumuot ng mga ganitong damit dahil ang gusto kong damit ay yung kunit. At yung gusto kong damit ay short. But pero kung lumabasa ko sa Bible, kailangan pala tayong magdamit ng ganito ayon sa salita ng Panginoon. As ayaw ko ng damit na yan. Ngayon, dalawa lang ang pipilian mo. Sabi ng Bible, magdamit ka ng maayos. At ang sabi mo sa iyong sarili, yung damit na hindi maayos, sino susundin mo? Yung sarili mo o yung Diyos? Pag sinunod mo yung sarili mo, ibig sabihin yung Diyos mo yung sarili mo. Dahil hindi mo kaya sumunod sa tunay na Diyos. Yan po ibig sabihin nun. Dito sa atin, tinuturo natin na ang mga kababaihan dapat nakapalda. Bakit saan kailangan ba nakapalda? Pupunta tayo sa, sino nakapunta ng Israel? Sino po nakapunta ng Israel? Lahat tayo nakapunta. Pag pupunta ka ng CR ng Israel, paano mo malalaman na yung CR niya pang babae? Anong nakalagay? Ha? Nakapalda? Tama? Pag lalaki, ano nakalagay? Nakapantalon. Sa Bible, ang gusto ng Panginoon, yung babae nakapalda at ang lalaki ay nakapantalon. Ganun po ang sabi. Pero paano yan? Paano Brad? Nakapantalon ako, hindi mo pa naman alam. Ngayon, alam mo na. Amen? Kaya na tingnan ninyo, basahin natin sa Deuteronomy 22. Hindi ko po yan sinisigaw dahil yan ang gusto ko. Sinisigaw ko po yan dahil yan ang salita ng Panginoon. Look at your Bible. It's Deuteronomy 22 verse number 5. Okay, nandiyan na. Deuteronomy 22, verse number 5. Basahin natin. Para makita natin ang salita ng Panginoon. Deuteronomy 22, verse number 5. Okay, atin pong basahin ang sabay-sabay. If you dare, shout out amen. Okay, ang sabi mo ng Bible sa verse number 5, read now, read. The woman shall not wear that which pertaineth unto what? Man. Neither shall a man put on a woman garment, for all that do so are abomination unto the Lord thy God. Kaya nga sabi ng Bible, ang pantalon ba kanino? Sa lalaki. Ang palda kanino? Sa babae. Ang lalaki, hindi pwedeng sumuot ng palda. That is perverted. Hindi pwede yan. Ang lalaki dapat pantalon. At ang babae dapat ay palda. Hindi pwede. Paano yun? May pagbabae lang ang pantalon. Yun sa sanlibutan. Pero biblically, dapat palda yan. Ngayon, sino naman susundin natin? Yung sanlibutan sa labas o yung salita ng Diyos? Madali lang. Madali lang mag-isip. Ngayon, kung hindi natin kasunod ang salita ng Diyos, ibig sabihin na sunod natin yung ating gusto. Sino yung Diyos natin? Yung sarili natin. Yun po ang ibig sabihin yan. Yun ang sikrito yan. Kaya ang sikrito ay dapat tayo ay sumunod sa salita ng Panginoon. Amen? Kaya nga sabi ng Bible doon sa ating binasa, 3 bagay lamang ang kailangan natin para tayo ay magkaroon ng encouragement. Number 1, sabi ng Bible sa verse 13, and Moses said to the people, fear ye not. Huwag kang matakot maglingkod sa Diyos. Huwag kang matakot magsimba. Huwag kang matakot makinig ng salita ng Diyos. Huwag kang matakot magsuko ng iyong buhay sa Panginoon. Amen? Wala po akong nakita na tao na nagsuko ng buhay sa Panginoon na napahamak. Ang nakita ko pong napahamak, yung lumayo sa Panginoon.
Okay? Yung lumayo sa Panginoon. Ako po, bago ako naging mangangaral, ang unang ministry ko ay jail. Kalamba jail. Kalamba Laguna, yun pong hawak ko, Kalamba jail. Wala pa ako 3 buwan doon, nadagdagan na lang another jail. Los Baños jail. Okay? At kung malaman na, sabi sa akin ng hippie, Brad, sino yung nangangaral doon sa Kalamba jail? Sabi ko, ako po. Pwede bang mangaral na rin dito sa amin? Sabi ba ito? Hindi nagbabago yung mga buhay ng mga tao. Yung labas-pasok, ganun pa rin ang pasok. Sabi ko, 4 years akong nangaral doon sa jail ng Los Baños. And then, nadagdagan na naman yung jail ng Bae. Kaya nga, yung una nating ministry ay jail, alam natin kung paano ang mga tao ay nagpadaya sa diablo. Okay? Saan ba paraan dinadaya ng diablo ang mga tao? Una, kung saan manina ang tao. Halimbawa, yung lalaki saan manina? Sa babae, drugs, alak. Okay? Yung babae saan mahina? Ha? Anong tawag nun? Sa pagpintuhan? Ano pa? Sugal? Ano pa? Saan mahina yung mga babae? Marami tayong hinaan na alam ng diablo. Okay? Kaya nga doon sa may isa akong totoo doon sa jail, sabi niya sa akin, God, ito yung address ko. Nandiyan yung asawa ko, nandiyan yung mga anak ko, hindi bang dalawin ko sila? At ibalita mo sa akin, susunod na linggo pagpunta mo. Sabi ko, sige. Pinuntahan ko sila. Ito ako. Magandang araw po, may lumabas na babae doon sa kabilang dito. Ano po yun? Sabi ko, may tao po dito. Sabi, bakit po, sino po hinahanap nyo? Sabi ko, ito po siya, Sabi, ako po yun, ikaw yun? Ikaw yung asawa ni, Sabi, dati po. Ano yung sabihin? Iba na asawa ko ngayon. Ganun katindi. Bakit sinira ng diablo ang kanilang pamilya? Sa pamamagitan ng drugs. Ginagamit ng diablo ang drugs para wasakin ang buhay ng tao. Amen? Pero makita natin, hindi lang drugs ang ginagamit ngayon ng diablo para wasakin ang buhay ng tao. Sa panahon ngayon, sa mga kabataan, ginagamit ng diablo ang cellphone. Ano yung cellphone? Ano yung games na nandito ngayon na kahit matatanda naglalaro? Ano yon? Ha? Ang alam ko kasi, yung nanay, gumagawa ng module. Tama? Yung nanay lang ngayon ang gumagawa. Kasi papasa na bukas. Hindi na madali yung nanay. Nag-overtime yung nanay. Pero yung may-ari ng module, anong ginagawa? Nagmo-module agent. Ganon ngayon. Kala natin na simpleng laro lang, pero hindi natin alam, dinadaya na tayo ng diablo. Wala na tayong time tumulong sa gawaing bahay. Wala na tayong time gumawa ng ating mga gawain sa school. Wala na tayong time na magpunta sa simbahan. Wala na tayong time na magbasa ng Bible dahil inubos na ng diablo ang ating time. Ngayon, pag ikaw ba lahat high score ka dyan, ano mayroon? Pag ikaw ba na laging perfect dyan sa lahat ng level, ikaw ba pupunta sa langit pag kayo namatay? Wala na lang sulat yan, di ba? Pero bakit ginagawa ng mga tao? Dahil dinadaya ng diablo. Dinadaya ng diablo. Kaya nga sabi ng Bible, and Moses said unto the people, fear ye not. Number 1, fear ye not. Number 2, stand still and see the salvation of the Lord. Kailangan lang natin magpatuloy para isang araw makita natin ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. At maalala nyo, wala sana ako ngayon dito kung ako'y tumigil. Wala sana ako ngayon dito kung hindi ako umatin sa Christian Bible Baptist. Here is a mission. Amen? And then the 3 things na kailangan natin magnawan on verse number 15, ang sabi ng Bible sa ating binasa. And the Lord said unto Moses, wherefore criest thou unto me, speak unto the children of Israel, that they go forward. Go forward. Ang ibig sabihin, go forward. Dapat tayo ay magpatuloy. Amen? Dahil pag hindi tayo nagpatuloy, hindi natin makita ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Yung mga tao, kung sila ay bumalik,
namatay sila doon sa mga sundalo ng Egyptian. Pero dahil hindi sila bumalik, sila nagpatuloy, nahati yung dagat at sila nakadaan at nakarating sila doon sa kabilang imbayo. At yung iba nakarating doon sa kabundukan. At tayo, kung hindi tayo magpatuloy ngayon, tayo nagsisimula pa lang makinig ng salita ng Diyos, hindi natin makikita ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Ano ba ang kapangyarihan ng Diyos? Ano yung ipinakita sa kanila ng Diyos? Hinati ng Diyos yung dagat. So nakakita na ba kayo? Kung paano hatiin ng Diyos ay dagat? Hindi pa natin nakikita. Nakita lang natin yan sa palabas ng TV. Tama? Pero dito mismo sa salita ng Diyos, nakita natin na ang sabi ng Bible, hinati itinaas ni Moises ang kanyang tungkod at nahati yung dagat at yung mga Israelite ay nakadaan doon sa gitna ng dagat at natuyo. Ang sabi ng Bible, dry land, natuyo yung gitna ng dagat at dumaan sila para bagang nagkaroon ng kalsada sa gitna ng dagat. Ganon katindi ang kapangyarihan ng Panginoon. Pero makita natin, hindi lang dapat yun ang makita ng mga tao. Hindi lang yun ang ating dagat. Kundi kung paano sila protektahan ng Diyos na may harang na pila of fire. Kaya na doon pala nakita na nila kapangyarihan ng Diyos na pinoprotektahan sila ng Panginoon. Amen? Kaya na dapat natin munawaan na ang Diyos may purpose sa bawat isa sa atin. Hindi ko naman kayo kilala, hindi ko naman pinlano na kayo maparito ngayon, but the Lord, may plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. At hindi ko alam kung anong plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Makikita lamang natin ang plano ng Diyos kung tayo ay magpatuloy. Amen? Kaya na kailangan natin magpatuloy. 3 things na kailangan natin maunawaan ngayong gabi. Ang number 1 ay fear not. Number 2, stand still. And then the 3 things, go forward. Pag sinabing go forward, magpatuloy. Diretso lang. O atin, hindi yung paputol-putol natin. Pag nag-atin ngayong linggo, sa isang buwan na uli atin, hindi natin makikita kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Dapat tayo ay magpatuloy tuwing linggo. Sunday is for the Lord. Sunday ng umaga para sa Panginoon. Sunday ng hapon ay para sa Panginoon. Wednesday, Thursday, prayer meeting para sa Panginoon. Kaya nga dapat tayo ay sumusunod sa salita ng Diyos. More na nagkausap na ng Bible, more naman tayo pinakausap ng Panginoon. Amen? Kaya nga ngayong gabi, nakita natin kung paano ang kapangyarihan ng Diyos ipinakita niya doon sa mga taga-Israelite. At hindi sana nila nakita yung kapangyarihan niyan kung sila ay bumalik. Ang ibig sabihin, kaya nila nakita kung paano gumawa ang Diyos sa kanilang buhay dahil sila ay nagpatuloy. Ngayong gabi, kailangan natin magpatuloy para makita natin ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Tayong lahat, tumayo tayong dalangin. Dakilang Diyos na mas makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong salita. Maraming salamat na muli kami nakapakinig ng inyong salita. Panginoon, Ikaw po ang mangusap sa puso ng bawat sasanin upang magkaroon kami ng desire na maglingkod po sa inyo. Dalahin ko rin, Panginoon, na Ikaw din mangusap sa puso ng bawat sasanin upang makasunod kami sa inyong salita. Patawad po sa ibang ulang pagkakasala. Ang lahat ng ito ay dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Habang pinatugtog ang awiting paanyaya, mayroon ka nais pasalamat sa itanim sa Panginoon. Mayroon kang nais pasalamat ngayong taon na hindi ka naipintuhan ng pandemic COVID-19. Why don't you come here in the altar and talk to God? Here in the altar. Kung tinanggap mong Panginoon sa puso mo bilang sariling tagapagligtas, naging anak ka ng Diyos, bakit hindi ka lumapit sa altar at ikaw magpasalamat sa Panginoon sa kaligtasan ng iyong mo? Here in the altar. Come on. Kneel down and talk to God. Tayo po'y makipag-usap sa Panginoon. Ito na
langit, maraming salamat po sa inyong salita. Maraming salamat sa bawat isa na naririto ng Dalangin ko, Panginoon, na ikaw po mag-usap sa puso ng bawat isa. Ganito, Panginoon, mga anak, hindi ko alam kung ano isa lang sabihin sa inyo, but I pray, Panginoon, na ikaw po magbigay ng kasagutan sa panalangin ng bawat isa sa amin. Kung mayroon man sa amin mayroong problema, ikaw, Panginoon, magpadala ng solusyon. Mayroon man sa amin may naramdaman, ikaw po ang umipo upang sinuluman. Meron na sa amin na kailangan ng trabaho, ikaw po ang magbigay. Panginoon, maraming salamat po sa inyong buhay na ibigay doon sa krus ng Kalbaryo upang kami ay magkaroon ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Maraming salamat sa buhay na walang hanggan dito na kami. Dalangin ko po na ikaw ang mangusap sa puso ng basa sa amin upang magkaroon kami ng puso ng pagpakumbaba upang kami ay makasunod po sa inyong banal na salita. Ano na pong karamihan nakita niyo po sa amin, dalangin ko po ng kami nalisin. Nagpagtawag ka po ng mga lalaki at mga babae para po sa inyong gawain. 10 soul winner, 10 choir member, at ganoon din sa mga aso. Dalangin ko, Panginoon, mga lalaki at mga babae, yung mga tatay po ng tahanan upang pangunahan ang inyong pong gawain pinag-ibig. Dalangin ko, Panginoon, na ikaw maglubay sa pangailangan ng simbahan ito. At makita po, hindi ang aming karunungan, kundi ang inyong pong kapangyarihan. Hindi, ang lahat ng ito, hindi namin dalangin sa matamis ng pangalan ng ating Panginoon Jesus. Amen. Amen. Salamat po. Tayo po, mawit. Awitin po natin ang Ephesians chapter 2 verse 8. Okay, sundan nyo na lang po ako. For by grace are ye saved. It now say, For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, not of works, lest any man should boast. tayo po manalangin. Dakila namin Diyos, maraming salamat po sa oras na nagamit niyo po sa amin. Maraming salamat po sa inyong salita na aming pag-aralan. At dalangin ko, Panginoon, na kami po ay inyong ingatan sa aming pong pag-uwi. Makarating kami sa aming kanyang tahanan, ligtas sa lumang kapahamakan. Patawad po sa inyong walang pagkakasala. Ang lahat ng ito, hindi namin dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po sa mga